our beloved Boss Mike Cervera. Nako, eto na nga, mainit. Oo, hindi lang mainit, kundi painit ng painit ang labanan. Ha? Ang patutsadahan sa Davao. Mukhang napaghahalataan na mga kababayan na ang Davao, diyan sa Davao City, itong dating Duterte country. Diba? Itong Davao City ay Duterte country dati. Ngayon mga kababayan, mukhang palaos na eh. Oo, palaos na. Kaya ngayon, ang mga Duterte, hirap ng siraan yung kalaban. Ito na, mga kababayan, pasok! Labanan sa pagkaalkalde ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga hindi nakakaalam dyan, alam ko namang hindi na kayo interesado dito kay Digonyo. Pero gusto kong malaman ninyo, sa Davao, naglalaban tong dalawa na to. Isang matanda, isang bata. Isang matandang Duterte at isang batang Nograles. Kung pagandahang lalaki, talo na agad si Digong. Dapat kasi dito, mga kababayan, ang hinayaan, ipinagpatuloy ni Baste. O kaya kahit si Pulong. Diba? Kahit si Pulong na lang sana eh. Para match ba ang labanan? Hindi yung labanan ng matanda at bata. Itong matanda, pumapatol sa bata. Diba? Hindi na nasuya. Pero ninyo mga kababayan naman, naging mayor, vice mayor, congressman, at naging presidente pa. Pero ninyo kung hindi ba talaga sila threatened dito kay Nograles, bakit si Digong na dating presidente tumakbong mayor pa? Nagets nyo mga kababayan? Kasi nga, alam nila na malakas talaga si Nograles. Oo, malakas. Diba? Oo. John Austria, thank you naman. Ano? Oo, ganyan na. Ito na. Mga kababayan, labanan sa Davao. Labanan sa pagkaalkalde ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carlo na dating Cabinet Secretary ni Digong, handa siyang makipagtapatan sa dating Pangulo. Kita nyo, dating Cabinet Secretary niya pa yan. Tuloy, tapatan silang dalawa. Dating Presidente versus dating niyang Cabinet Secretary. Ayos ano? Ang mga tao dyan, syempre, maninimbang. At ngayon mga kababayan, mukhang mas matimbang nga yung bata kasi yung ibang kaibigan nating mga taga Davao, sabi nila, Boss Mike, matanda na yun eh. Hindi na nasuya eh. Totoo naman ano? Kayo mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Matanda na, naging presidente na, bumaba pa. Kung hindi ba talaga suga pa sa posisyon? Biruin mo, naging presidente ka na, nakamit mo na yung pinakamataas na posisyon, parang si Gloria. Diba? Hindi na natahimik mga kababayan. Naging presidente na, ngayon, naging kongresista. At ilang termino na yan, kapag binoto nyo pa yan, makakatatlong termino pa. So, take na yan mga kababayan. Yan po ang no? Ang problema sa politika, kapag natikman, ayaw ng tigilan. Ayaw ng tigilan. Akala mo naman talaga, naglilingkod sa bayan. Naglilingkod ba talaga sa bayan? O nang aabuso ng kaban ng bayan? No? Mga kababayan, dalawa lang yan. Oo, naglilingkod ba sa bayan? O nang aabuso ng kaban ng bayan? Dalawa lang yan mga kababayan eh. Tuloy. This is for the people of Davao. This is for the people to have a choice. This is for the people to have a chance. Makapili man lang sila. Sa pagka-Vice Mayor naman,
Running mate ni Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernie Alag. Ako, yan o, first councilor pala yan. Mabigat din ang kalaban ni Baste. Baste! Oo, delikado ka rin dyan. Kakalabanin niya si incumbent Mayor Baste Duterte, na running mate naman ng kanyang ama. Kita nyo, kayo, kung malinaw isip ninyo, biruin ninyo mag-aama na sila. Tatay, tumatakbong mayor. Yung dating mayor, pinalitan ni Digong. Tumatakbong mayor, siya naman vice mayor. Hindi pa naman, pwede pa naman tumakbo si Baste sa pagka-mayor. Kaya lang nakakapagtaka, bakit si Digong ang pinatakbo? Isa pa mga kababayan, si Pulong, tumatakbo pa rin congressman. Hindi ba kayo nagtataka? Halos lahat na sila. Ginawa na bang negosyo ang politika? Ako nagtatanong lang kasi kailangan daw mag-ingat na. Baka sabihin kasi, sobra ka naman magbalita. O eto ha, nagtatanong lang ako, ginagawa nyo na bang negosyo ang politika? Eh halos lahat kayo na. Parang bilyar lang ano. Diba? Parang bilyar lang. Parang tulpo lang. O kita nyo mga kababayan, lahat na sila. Tulpo, asawa, anak. Grabe mga kababayan. O tapos tatakbo pa yung dalawa. Saan ka pa? Eh bakit hindi nyo na lang bilhin ang posisyon dyan sa sa Senado, Kongreso? Putik na yan. Ang lulupit talaga, no? Oh, bakit? Maging ang kapatid ni Carlo na si Congresswoman Migs Nograles tatapatan si re-electionist Congressman Paulo Duterte para sa pagiging 1st District Representative ng Davao City. Eh handa na ba riyan si Migs? Personally, ako handa. Ito naman mga kababayan, no? Labanan ng maganda at saka hindi nagpapakita. Buti pa si Migs mga kababayan eh. Nakikita natin sa Congress. Oo, nakikisali sa mga talakayan. Pero etong si Pulong, nakita nyo na ba yan? Nakita nyo na ba si Pulong? Dumalo sa pagpupulong? Tanong ko lang mga kababayan, ako nagtatanong lang. Sabi kasi ni Dan Fernandez, ingat ka naman sa mga vlog mo. Oo, medyo tanong-tanongin mo rin. Tanong ko sa inyo, mga kababayan. Si Migs Nograles, madalas natin makita yan sa mga pagpupulong, sa mga hearing. Etong si Pulong, nakita nyo na ba sa pulong? Wala pa mga kababayan, mula nung naupo si Pangulong Bongbong. Never pa natin nakikita si Pulong. Nakita naman natin sa mga pagpupulong, si Pulong, noong inaakusahan siya na drug lord. Ni Trillanes noon. Doon lang natin nakita, no? Pero mo makikita natin, inaakusahan pa. Plastic buhay ito. Ano na nangyayari sa politika? Ano na nangyayari sa mga politiko natin? Puro ba politikong pulpol? Nograles. Ano po ako dito after one term as PBA Party List Representative. Nag-ikot-ikot naman ako. Nakita nyo naman and I'm ready to take on this new role. Yaon! Diba? Ayos mga kababayan. Mukhang may pag-asa to. Ito ang tanong mga kababayan. Paano kaya pag natalo silang tatlo roon? Tanong ko lang, paano pag natalo yung tatlong Duterte doon? Ano kaya mangyayari, mga kababayan? Pag natalo yung tatlong Duterte, paki-comment naman! So yan, mga kababayan, Ngayon, dahil nga, itong si Nograles, mga kababayan, ay, grabe, daming tao, tuloy, pasok! Ako. Talaga na. Nasaan mo na sa Barangay 22?
Matuod lamang ka na bisan pugkanta sa inyong kapitan. Maghimo ta og pamahagi na makahatag lagyapon ang Nograles ug tapang sa Barangay 23. Sa kadugay kung nag-congressman ninyo, dili nila kayang pugnan ang hinabang. O, Digong, talo ka na, Digong. Kita mo, may payakap-yakap na sa matanda yung kalaban mo. Si Digong, mga kababayan, hindi lang yakap eh. Kung hindi, nakikipag-lips to lips pa eh. Diba, mga kababayan? Kung yung kalaban, matanda ang niyayakap niyan, oo, si Nograles, si Digong, yung mga chika bebe, nililips to lips niya. Diba? Grabe. Ito na. Pasok. Ang hinabang sa Nograles. Bisan nun siya nila pagpagong. Mudaog lang yapon ka sa Barangay 23. Mas pugyan nila. Kita mo, mga kababayan, oh, si Nograles, walang mali siya. Hindi niya nililips to lips. Si Digong, mga kababayan, eh, hindi lang yakap. Kung hindi yung nguso, umahaba eh. Mga kababayan, grabe kung makanguso si Digong. Talagang ponterya. Yung labi rin nung babae na yun. Oh, diba? Pero si Nograles, oh, kita nyo naman, ano? Talaga naman. Talagang pinapakita yung pagmamahal na totoo. Oh, ganyan ang totoo. Kung mahal mo, yakapin mo lang. Walang kasamang lips to lips yan. Ito na. Ang Nograles, mas mudaog ang Nograles. Bata, matanda. O, kita nyo? Sa Barangay 23. Ang Barangay 23, Nograles Country! Patay ka, Digong! Patay ka na! Ang Barangay 23 daw, wala kang makukuhang boto! Nograles Country daw yan! Yari ka na, Digong! Mapapahiya ka ng husto! Diba? Mapapahiya ng husto si Digong pagka natalo yun. Ano na to? Sabi rito ni Jing Kohi, 1.4 viewers. Tapos 484 pa lang daw yung nagla-likes. Palastik naman, mga kababayan. Delikado tayo niyan. Kapag kaganyan, mas lamang yung nanonood kaysa nagla-likes. Oo, delikado tayo niyan. Mamaya wala na naman tong live na to. Kung gusto nyo magtuloy-tuloy to, abay mag-like na kayo. Devil Dog, mag-like ka na. Ngayon, kung ayaw nyo naman ituloy ko to, mag-end na tayo. End na natin to. Eto na. Tuloy na natin. Nograles ang sigaw. Mga kababayan, Nograles. Alam nyo, kitang-kita na. Marami na talagang dismayado sa mga Duterte. Bakit? Parang kalookan lang. Mag-ama nagpapalitan. Ganon din sa Davao. Mag-aama nagpapalitan lang. Ngayon, mga kababayan, ang mga tao may hangganan. Kung wala naman silang nakikitang pagbabago, ang nangyayari, gusto nila na makakita naman ng bago. Bagong pagbabago at bagong liderato. O, kita nyo? So, mga kababayan, ito na ba ang tanong ng karamihan? Ito na ba ang katapusan? Ang katapusan ng era ng mga Duterte sa Davao? Mga kababayan, naniniwala ba kayo na matatapos na ang era ng mga Duterte sa Davao? Kung naniniwala kayo, oo, paki-press 1. Kung hindi naman, press 2. Bago natin puntahan yung pang-iinsulto naman ni Pulong, ni Pulong. Kanino? Dito kay Nograles. Mga kababayan, ininsulto ng malala. Ininsulto ng malala etong si Nograles, nino ni Pulong. Pulong ang tanong. Pulong ang tanong. Ang kalaban mo sa pagka-kongresista, pagka-congressman, ay yung kapatid nito,
si Migs, di ba? Oh, bakit? Ito ang binabanatan nyo. Hindi ba kayo nagtataka? Mga kababayan, ang binabanatan nila, itong si Carlo. Ang kalaban ni Pulong, si Migs Nograles. Naku, walang nagpindot ng to Walang nagpindot ng to. Eto na, mga kababayan, tuloy. Abos na pala to. Nograles sa Barangay 23. Ang Barangay 23, Nograles Country! Ay kayo dyan, ulit. 23, Nograles Country! Si Along nandyan na naman. Walastik. Nako, Along, delikado ka na. Oo, malala na yung tambak mo kay sa Kalye Survey, mamaya tatalakayin natin yan. Eto na, mga kababayan. Ang pang-iinsulto naman, ni Pulong. Pasok! Kita nyo, mga kababayan. Tignan nyo ang kaibahan. Ang kaibahan ng matinong pangangampanya at balahurang pangangampanya na minamana ng mga DDS supporters. Ito, makikita nyo na. Pagmasdan nyo maigi, pakinggan nyo maigi, at aralin nyo maigi yung mga salita netong si Pulong. Ito na, mga kababayan. Bibigay ko na. Basta mangampanya, ingon nani. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo. Mao na siya. Kanya musulti day na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Kaya kung kita nyo, mga kababayan? Diba? Ganyan ba ang klase ng pangangampanya? Personalan na. Kung si Nograles, mga kababayan, inaano niya, mga kababayan nilalathala niya, ipinapaliwanag niya yung kanyang plataforma. Etong mga ito, si Pulong, abay, binabanatan ng personal ito. May problema ba si Pulong sa bakla? Tanong ko lang sa inyo, may problema ba sa bakla? Ang laki ng problema ni Pulong sa bakla. Diba? Yan po yung pagkakaiba. Kaya kayo, manuri, lagi ko sinasabi. Ano naman ang problema? Kung bakla naman si Nograles. Diba? O ano naman kung lalaki ka? Ang problema, si Pulong, naaakusang drug lord. Si Nograles, meron bang ganon? Di mas maganda ng pumili ng baklang walang issue ng pagiging drug lord, di ba? Kaysa naman, lalaki ka nga. Pero, putik naman. Drug lord ka naman. Yun ang sinasabi sa mga balita. Di ba? Kayo na humusga. Yan po, tingnan nyo kung paano, Pasok. Basta mangampanya, ingon nani. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo. Mao na siya. Kanya musulti day na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Malay mo naman, hindi nyo naman nagawa. Di po ba? Sabi, mga kababayan, sa pagkakaunawa ko, itama nyo na lang ako kapag kamali, Sabi na itong si Pulong, pagka daw naging mayor, si Nograles, mawawala ang baha. Ano problema doon? Totoo namang hindi nyo nawala yung baha. Hindi naman nasolusyonan ng mga Duterte ang baha sa Davao. Diba, mga kababayan? Malay ba naman ng mga taga Davao kung si Nograles ang makakayos at makakatanggal niyan? Baka nakakalimutan ni Pulong na issue sa kanya yung pagkuha niya ng pondo na 52 billion.
para daw sa flood control. Pero mga kababayan, bakit binabaha pa rin ang Davao? Di po ba? Yun ang tanong mga kababayan eh. Isa pa, ang traffic sa Davao. Diyos ko po, top 10 ang Davao. Sa buong mundo, top 10 ang Davao sa sobrang traffic. Oh, ngayon, hindi nila nagawa ng solusyon. Ang ginagawa ngayon ni Pulong, sinisira yung mga programa netong si Nograles. Tama ba yun, mga kababayan? Tama ba yun? Sabagay, ugali ng mga Duterte, ang estilo ng pangangampanya at maruming pamumulitika. Kita niyo naman yung ginagawa lang kay Presidente, ano? Ha? Mga kababayan, kita niyo naman yung ginagawa kay Presidente, napakadumi nila mamulitika. Di po ba? Napakadumi nila. Kung ano-ano yung binibintang. Napakaraming binintang pero sila pala ang may issue ng mga ganyan. Kung ano yung binintang, sila yung may isyong ganyan. Di po ba? Oh, parang eto si Pulong. Oh, ito na. Kaya ako na ang Ginoo. Tonto. Yung mga ko na siya. Kung ako na mayor, Nyo, tinawag pang tonto. Tinawag pang tonto, mga kababayan. Alam niyo yung tonto? Ha? Parang bobo, tanga, mangmang, parang ganun na pinaghalo-halo. Oh. mawala ang traffic sa Davao. Unsa paliton niya tanan sakyanan sa Davao? Ug di ba naman sa Kita niyo yung katwiran. Sa pagkakaunawa ko ha, mga kababayan ha. Pag ako naging mayor, mawawala ang traffic sa Davao. Ano? Tatanggalin mo yung mga sasakyan sa Davao? Eh, ano ba, Pulong? Ayoko na magsabi ng kung ano-ano rito. Pero medyo nabobobohan ako sa'yo. Diba? Alam mo, Pulong, merong mga kaparaanan na hindi kailangan tanggalin yung mga sasakyan. Totoo naman, mga kababayan. Tama ba? Maraming kaparaanan para matanggal ang traffic, mabawasan ang traffic sa Davao. Di po ba? Hindi solusyon yung sinasabi niya na tanggalin daw yung mga sasakyan. Kita nyo, mga kababayan, ano? Tuloy. ugok pila ka syudad gaagi diri sa Tinawag pang ugok. Ano ibig sabihin ng ugok? Mga kababayan, ha? Anong ibig sabihin ng ugok? ang traffic sa Davao. Unsa paliton niya tanan sakyanan sa Davao? Ug di ba naman sa ugok pila ka syudad gaagi diri sa Davao magtabok-tabok mo traffic gyud ta. Bugua kam kulataho ni Nadia. Ano sila mga kampanya, no? Hindi nila nakokontrol yung mga sinasabi nila na mga sasalita ng hindi kaaya-aya, di ba? Alam nyo mga kababayan, kung ako, hindi ako magsasalita ng mga ganyan salita. Ako, pag nangampanya, pag tumakbo kong mayor sa Davao, pupurihin ko pa lahat yung mga kalaban ko. Oo, pupurihin ko sila. Hindi ako maninira. Hayaan nating mamili yung mga taong bayan. Di ba? Karakter, Boss Mike. Oo. Ganun na talaga sila, eh, no? Ganun na talaga sila. Magsasalita, mananakit. Ha? Parang si Sara. Papatay na si Sara eh. Pupugot pa ng ulo si Sara eh. O eto naman, kukulata. Mananakit na, mga kababayan. Yan po. Ha? Ito po eh, isang sinyalis talagang hingalo yung kanilang politika, yung kanilang karir sa politika. Opo, ha? Hingalo na. Hingalo na yung karir nila sa politika sa Davao. Kasi, sabi nga namin noon, nung tayo nangangampanya para kay Pangulong Bongbong, ano sabi natin? Kapag yamado, kalmado! Ang tanong, kalmado ba si Pulong? Tanong ko lang ha, kalmado ba si Pulong, mga kababayan? Kayo na sumagot. Kung kalmado pa yan, sa ganyang pamamaraan ng
pangangampanya, hindi na kalmado yan. Tama, mali. Oh, kalmado pa yung ganyan. Panic mood na daw, sabi ni Lynn Mariano. Oh, diba? Yan po, mga kababayan. Kaya mapapansin nyo ang kaibahan. Mamaya, ipapakita naman natin yung kung paano manligaw si Nograles. Kung paano mangampanya si Nograles. Oo, yan naman ang ipapakita natin mamaya. Paniadrebe, kita mo wrestling ron. Adi de wrestling, asa naman LGBTQ? Kita nyo, mga kababayan? Grabe, no? Oh, ulit, isa pa. Ito, isa pa, ha? Oh, panoorin nyo ng buo. Basta mangampanya, ingon nani. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo. Mao na siya. Kanya musulti dahil na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Kaya ako na ang Ginoo. Tonto. Yung mga nalabo na siya. Kung ako mamayor, mawala ang traffic sa Davao. Unsa paliton niya tanan sakyanan sa Davao? Ug di ba naman sa ugok, pila ka syudad gaagi diri sa tungas Davao magtabok-tabok, mo traffic gyud ta. Bugo agam kulataho ni nundab. Nadia, paniadrebe. Kita mo wrestling ron. Adi de wrestling, asa mo LGBTQ? Sabi ni Yupanyo Palerasio, hindi na kalmado ang mga Duterte, kabado na. Totoo. Oo, totoo, mga kababayan. Hindi na sila kalmado. Kabadong-kabado. Grabe, mga kababayan. Pansinin nyo naman ang pangangampanya ni Nograles. Pasok. Unta na ay option na online. Bisan unsa daw kagamay ang imong sari-sari store. Magkinihanlan pa daw og business permit gikan sa syudad. Tinuod dili. Miski unsa kagamay? Miski katong ginagmay ginang tutoy kaayo na wala ay wala. Unya kumusta ang pag-apply sa business permit? Dali, lisod. Lisod kayo. Unya makuha dayon or dugay? Unya barato ra or mahal? Mahal! O kita nyo, si Nograles, pag nangampanya, kalmado. Kalmadong-kalmado. Itong mga Duterte, grabe, desperado. Kailangan puntiryahin na yung personal. Hindi na nakatuon yung pangangampanya sa kung ano yung makakabuti sa mga tao. Nakita nyo, mga kababayan, ha? Malaki ang pagkakaiba. Di po ba? Ang pangangampanya ba dapat tulad ng ginagawa ni Pulong? O ganito lang na tinatalakay kung ano yung mga kapakinabangan ng taong bayan? Di ba? Ano yung makakabuti? Ano yung makakapagpaginhawa? Ano yung makakalutas ng problema ng kanilang sasakupin? Ganun dapat. Di ba? Mag-apply kag business permit. Adto pa kag downtown. Mamasahay, mamaliti pa ka, ang kaon pa. Pag-abot dito, giasikaso nimo tanan kompletong papeles, dili man dayon nimo makuha. So unsa imong buhaton? Uli na pod ka diri. Balik. Nya mag-follow up ka, pamasahe na pod ka pang dito. Pag-abot dito, wala lang gihapon. Uli na pod ka. O nya follow up na pod ka, wala lang gihapon, uli na pod ka. Ang kapital nahurot na sa sigig follow up ninyo. Tinuod dili. O parang ganito, mga kababayan. Yung pagkuha daw ng business permit, abay sobrang tagal. Na pwede naman pala na isang araw. Sa totoo lang, ha, sa amin, dito sa Valenzuela, isang araw, mga kababayan, kuha mo na. Pero dun sa Davao pala, tumatagal. Mamalasing ka pa pag inabot pa ng buwan. Pero mo isang araw, patatagalin pa. Yung pabalik-balik mo daw sa munisipyo, sa pagkuha ng permit mo, naubos mo na yung puhunan mo. Paano kung isang maliit na sari-sari store nga? Diba? Imbis nakita mo na yung pamasahe, oras mo, nakakagawa ka ng ibang bagay,
abay, nandun pumipila ka para i-follow up mo yung business permit mo. Anong klaseng serbisyo yan? Yan ba? Yan ba yung sinasabi nilang kaayusan sa Davao? Teka muna, mukhang mali yata yung binalita nung mga nakaraan na tumakbo siyang Pangulo ng Bansa. Ano? Magkaiba eh. Mo nang kaliso dira. Dapat ang tanang permit sa syudad, mayor's permit, business permit, building permit, ang tanang permit dapat usa ka adlaw nga processing, parehas adlaw, same day releasing ta. Mauna ang dapat patakaran nato diha sa atong syudad. Kita nyo, no? Yan po yung tamang pangangampanya. Hindi na personal. Tinatalakay yung mga problema. Nang sa ganon, mga kababayan, maunawaan ng taong bayan. Kita nyo mga kababayan? Di ba? Kaso nga, kung ganitong klaseng pangangampanya, na nyo, kita kauban ta. Ingon na ni. Kauban ta. Kay kita kauban. Kauban ko ninyo. Mao na siya. Kanya musulti day na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Kay ako na ang Ginoo. Tonto. Kita nyo, yan ba? Yan ba yung tamang pangangampanya, mga kababayan? Kayo na humusga. Opo kayo na humusga. Sa mga taga Davao naman, ewan ko sa inyo kung anong klaseng politiko ang kailangan nyo. Yung katulad ng mga Duterte, tulad ni Pulong, o yung ganitong mga pangangampanya na pinag-uusapan kung ano problema nyo. Balik, maluoy ta, sige balik. Gadasok tanan dito kay wala may option nga online. Mag-process ka online, diri ka sa manambulan, gamiton nimong internet, gamiton nimong computer, ipasa tanang requirements, pinaagi sa online. Kita nyo may programa. Ganito po ang kailangan nating mga leader, yung nag-iisip para mapagaang yung proseso ng mga bagay-bagay na abalan ng mga kababayan natin sa mga munisipyo. Pwede naman palang online. Gamitin yung alin? Gamitin yung internet. Yung mga makabago nating mga mga high-tech na pamamaraan. Mayroon naman tayong cellphone. Halos lahat ng tao may cellphone. Pwede naman palang ganun. Bakit hindi nagawa ng mga taga Davao yun? Bakit hindi nagawa ng mga Duterte yun? Bakit hindi nasolusyonan ang traffic sa Davao? Bakit hindi nasolusyonan ang baha sa Davao? Yan ang katanungan ng marami, mga kababayan. Opo, Yan ang katanungan ng maraming taga Davao. Sabi ni Along, sa amin online. Naku! Online ba talaga? Paano yung mga nagre-reklamo? Yung mga ospital nyo daw, Along. Hindi daw hindi daw nagkakaroon ng doktor. Parang may ospital nga kayo, pero teka, yung mga nagpapagamot, nag-aantay pa. Yung mga iba nga daw dyan, pinagtatabuyan nyo. Itinuturo daw ninyo kung saang ospital. Para saan nga naman yung ospital na pinagkagastusan nyo ng bilyon? Diba? Ay, online din ba ito? Online din ang doktor? Plastic! Ospital nila, walang doktor. Diba? Kababayan, kita nyo? Ito may programa. Bayad online, print out ang business permit online, butang na nimo sa imong sari-sari store. Ingon ana dapat kasayon. Kumusta ang internet ninyo dire sa inyo Inay. So, gamito nato ang daghang kwarta sa syudad. Gamito nato aron pakusgan
ang signal sa internet diri sa inyo ha, ug maghatag ta og libreng wifi sa inyong barangay Yun! para walay hasol. Diba? Kita nyo? Maganda naman yung programa. Kita nyo? Oh, maglalagay daw ng libreng wifi sa mga barangay. Oh, maganda yun ha. Kung kayo walang wifi, pwede kayong pumunta sa barangay. Maki-connect kayo sa kanilang wifi. Along, bakit di mo ginawa yan? Bakit wala kayong libreng wifi? Ha? Dapat sa laki ng budget nyo dyan, meron na kayong libreng wifi sa lahat ng barangay. Kaso parang walang nangyayari, no? Kita nyo mga kababayan, ha? Yan po! Oh. Our beloved Boss Mike Savera.